Alam po ninyo, merong isang malungkot na katotohanan na nangyayari po sa mga churches sa buong mundo tuwing araw po ng linggo. Marami po kasi ang physically present sa church, but sad to say, spiritually absent kay Jesus. Maaari kang nakatayo, nakaupo sa loob ng church, maaring nagtataas ka ng kamay, maaring umaawit ka, sumasayaw ka, maaring napapalundag ka pa nga eh. Nagdadala ka ng Bible. Maaring alam mo ang usapan sa loob ng church, ngunit hindi mo pa talaga kilala si Jesus. Ang ibig ko pong sabihin, wala ka pa talagang relasyon sa Kanya. Maaring nasa gitna ka ng mga taong sumasampalataya sa Diyos, ngunit wala ka sa kaharian ng Diyos. Maaring malapit ka sa cross, ngunit hindi ka tagasunod ng Panginoong Yesus. So, wag naman sanang present ka nga sa church pero absent ka naman kay Jesus. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong present yet absent. Ang sabi nga po ni Jesus sa book of Matthew chapter 7 verses 21 to 23, "Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws." Ang mga verses po na ito ay bahagi po ng Sermon on the Mount. Ang katuruan po ni Jesus tungkol po sa what true righteousness looks like. Ina-expose dito ang false religion, ang false righteousness, at ang false discipleship. Ang sasabihin sa kanila ni Jesus, again, I never knew you. Hindi po ito tungkol sa head knowledge or intellectual knowledge, kundi tungkol po sa relational intimacy. Parang sinasabi po ni Jesus, nasa loob ka nga ng aking bahay panambahan, pero wala naman ako sa puso't isipan mo. Marami ang merong anyo ng spiritual na gawain. Katulad halimbawa po ng pagpoprophesy, pagpapalayas ng masasamang spirito, paghihimala, ngunit wala pong tunay na kaligtasan. You see, posible po na mag-serve na hindi nag-surrender, mag-work na hindi po nag-worship, at mag-perform without possessing a new heart. Yan po ang ibig sabihin ng present sa church, ngunit absent kay Jesus. So point number 1 po ng ating pag-aaralan for this evening ay ito. Examine your heart, not just your habits. Sa book of Isaiah chapter 29 verse 13a, it is written, "And so the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me." Actually, kinonfront po ni Isaiah ang mga tao na mayroong religious activities, ngunit wala namang spiritual reality. Katulad po ng marami sa ngayon na magagaling lamang po sa salita, ngunit malayo ang mga puso sa Diyos. Now, yung salita pong heart na ginamit dito ay galing po sa Hebrew word na lev, which means the center of a person's being, encompassing their mind, will, emotions, conscience, and deepest desires, not just the physical organ. So kapatid, hindi interesado ang Diyos sa attendance na wala pong affection. Imagine mong nagpa-member ka halimbawa sa fitness gym. Araw-araw kang nagpupunta roon. Suot mo ang tamang outfit. Ngunit hindi ka naman nag-exercise. Yes, you are present, but not participating. Katulad din po ito ng pag-attend sa church, ngunit walang pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ang pagsamba ay hindi panlabas na paggawa, kundi isa pong panloob na kasiyahan kay Kristo. Maaring linggo-linggo, dumadalo ka sa church, pero nakakaramdam ka ng kakulangan o kawalan ng kasiyahan kay Jesus, kahit na religious ka. Kapatid, hindi ka maliligtas sa ganyang paraan. So siyasatin mo ang iyong puso at tanungin mo ang iyong sarili, mahal ko ba talaga si Jesus? O masaya lang ako kapag kasama ko ang mga kaibigan ko? O nai-enjoy ko lang ang mga church activities? Hinahanap ko ba si Jesus mula Lunes hanggang Sabado? O pinapansin ko lang siya tuwing araw ng linggo? Sinusunod ko ba talaga si Jesus? O sumusunod lang ako sa aking nakasanayan, sa aking habits? Point number 2 po, trade religion for relationship.
Doon po sa Book of Revelation, chapter 3, verse 20a, ang sabi po ni Jesus dito, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal or we will fellowship together as friends." Sa verse po nito, kausap po ni Jesus ang church sa Laodicea. Isang church po na masasabing nasa kanila na po ang lahat sa panlabas. Ngunit internally, wala pong laman. Mayaman, yes. Successful sila, yes. Ngunit ang problem, wala po si Jesus. Ang salita pong knock na ginamit po dito ay galing po sa Greek word na krouo, na ang ibig pong sabihin ay continuous, knocking, or calling. Si Kristo po ay patuloy na nag-i-invite ng puso sa pusong relasyon. Meron pong isang kwento patungkol po sa isang lalaki. Naalala ko nga rito yung aking sarili actually. Meron pong isang lalaki ang bumili ng mamahaling Bible. Gold ang edges nito at leather ang cover. Ito po yung nakadisplay sa kanyang coffee table. Bagamat hanga po rito ang kanyang mga bisita pag nakikita ang kanyang Bible, pero ang totoo, hindi niya po ito binubuksan. Hindi niya po ito binabasa. He had a Bible for display, yes, but not a Bible for transformation. Marami pong believers ang may buhay for display, but not a Savior for salvation. Sinasabi po ng religion, sumusunod ako, kaya tinanggap ako. Ang sabi naman po ng gospel o ng mabuting balita, tinanggap ako sa pamamagitan ni Jesus, kaya sumusunod ako. So you see, ang mabuting balita po ay nagbubunga ng pagsunod mula po sa pagtanggap. Samantalang ang religion ay nagbubunga ng pagsunod para matanggap. Ang nauna po ay humahantong sa buhay, ang ikalawa naman po ay naghahatid sa Book of Matthew chapter 7 verse 23 kung saan sinabi po ni Jesus, "I never knew you, get away from me, you who break God's laws." So kapatid kaibigan, don't be present around Jesus, be present in Jesus. Huwag ka lang tumayo sa tabi ng pinto. Buksan mo ang pinto. Point number 3, live a transformed life, not a pretentious life. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it is written, "Anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun." Sinulatan po ni Paul ang church sa Corinth na puno po ng immorality at pagkukunwari or hypocrisy. Ang tunay po na kaligtasan ayon po kay Paul ay nagbubunga po ng tunay na pagbabago, isang transformed life, isang bagong nilalang. Ang church attendance po ay hindi nagbubunga ng ganitong pagbabago. Tanging si Jesus lamang po. Now the question is, are you truly transformed or simply church? Binago ka na ba talaga ni Jesus o nagsettle ka na lang sa religious routines or even rituals? Ang pagdalo po sa mga gawain sa church ay mabuti, of course, ngunit hindi po ito makapagliligtas. Ang mabubuting gawa po ay hindi makapagliligtas. Yan ang katotohanan. Ang religion po ay hindi makakapagligtas. Tanging si Jesus lang po ang makapagliligtas. Ang sabi nga niya, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me." Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Kaya kaibigan, tonight, tsakin mo ang iyong kaligtasan. Sa gabing ito, tinatanong ka ng Holy Spirit, kilala mo ba talaga si Jesus? Pagmamay-ari ka ba talaga ni Jesus? O may alam ka lang tungkol kay Jesus? Magkaiba po yun. Present ka lang ba sa church, pero absent ka kay Jesus? Now, kung kinikilala at inaamin mo na ikay present sa church, ngunit absent kay Kristo, iniimbitahan ka niya ngayon, "Come to me, follow me, be mine." Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong maikling pag-aaral, mga kapatid.